Mayap at magrasya nga bakpu kay kayungan. Kingaldo iti pagmasusyentayeng kapiestan at kapigaganakan king pangadaw ning Ginu king templo. Pagkihabeta na po ka rin katang panalangin ding makatuking intensyones. Pasalamat Angelina Dizon at Marilu Immaculata. Birthday Thanksgiving Mario Supan, Pre Albert Benedict Soliman, Maria Pineda at Gloria Dizon. Healing Alfredo Solis Sr., Noel Diaz. Speedy Recovery Domingo Gosun, Bel Trinidad, Anita Chente at Lourdes Nukup. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Monsignor Felipe, Chodoro, Hernando, Florencio, Luz, Zenaida, Aleli, Sister Peña Francia, 40 days, Melanie, death anniversary, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Francisco, Remedios, Benvenido, Dolores, at Trinidad. Kaladwa Ose. Magkabeta ang puking dalita pamukulat. Puriyaning Diyos yang sipul ni sablang kanan. Puriyaning Diyos ikong sablang melalaking yatu. Puriyaning Diyos ikong sabla karinmanwa. Puriyaning ipa anak at Espiritu Santo. At ke kayong manuknangan husalila buwan. Manibatan dalit ning tulaking miglanam. Hinengapus dalita ng kapupusan. Luiting sablang bansa dalit ning taong malangpat na. Kinlagyan ng ipampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu. Amen. I Jesus, may kirakaya, king kakatamong katawan at daya. Inya minyari tamong maging ganap ng kapatad. At mitmong lungkot, kapanisyan, at katapatan. Malyari talang larinan, ding makatao tang kasalanan. Iting Ginong Jesus, mantabay ang parati kay kaingan. At kekan timurin.
Maya payabak pa si bay, ay maya payabak po. keringan po. King Aldoyti, makyabeta kang kari Jesus at Maria, king pangadaw ng Ginoo king templo. Uling iti kapag masusyan taya naman. Kambening tula, ipasag tayo Jesus, anting sulu, ding kakatang biye, at matula tayong tukyan kaya kabaning dalan. Anti mo hindi patanang Maria. Ganakanta mo naman yung kayabi ng Jesus at Maria, kailangan talang tanggapan ding krus ding biye, datang kay katamo. Uling itiing dalan, ning kasalpantayanan ding Kristiyano. Ing dalan ding tutuki, king salunang Kristo. Sindihan na po rin kay katang kandila para king pamagbendisyon. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, iking tunay sulu, pota magsalita ka, ing dalandum, babiyadalan king sala ning aldo, ing yato yaninag na, ing sika na ning aslag mo, at malyari king miye king sala ning lugod mo. Samantalang daralan nila, reting makasinding kandila, kilub ning pisamban, busa mong ding lupamit puso, sunlagla king kaya kang ligaya. Kaya bining anak mo, gawan mo keng anak ning sala. Idayum meke kami, ing dalundom ning pamikasala. At tayran mo kami painturo king alanganga mong sala. Kapamilatana, akekeng dalan, katutuan at biye, ing selu naning yato, Yesu Kristong ginumi. Amen. Liwanag ng buong mundo, halina Jesus, halina. Liwanag ng puso ko, halina.
puso ko. Hallelujah. Liwanag ng buong mundo. Halina, Jesus, halina. Liwanag ng puso ko. Hallelujah. Liwanag ng buong mundo. Halina, Jesus, halina. Liwanag ng puso ko. Hallelujah. Liwanag ng buong mundo. Halina, Jesus, halina. Liwanag ng puso ko. Hallelujah. Liwanag ng buong mundo. Halina, Jesus, halina. Liwanag ng puso ko. Hallelujah. Liwanag ng buong mundo. Halina, Jesus, halina. Liwanag ng puso ko. Hallelujah. Liwanag ng puso ko. Halina, Jesus, halina. Liwanag ng puso ko. Hallelujah. Liwanag ng buong mundo. Halina, Jesus, halina. Liwanag ng puso ko. Hallelujah. Gloria in excelsis Deum. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas sa banwa. Kapayapaan, garing daw kiyang kaluluran. Pupurihan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasamban naka. Pupurihan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasamban naka. Kapayapaan, garing daw kiyang kaluluran. Pupurihan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasamban naka. Pupurihan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasamban naka. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas Manalangin tamo.
O lubos mayupayang impa, Kristong anak mo, may katawan niyang tao, alang-alang ke kami, at may daw niya king templo. Itimawa no sana ring puso mi king pamikasala, at yatad na kami harapan mo. Itinginadwan mi king kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, mabibi at magari kambe mo, at ning Espiritu Santo, metong muking panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Magiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Malakias. Ing Ginoo nga ng makibat, laway niyo, para laki ing kakong tubod, banang isadya ing dalanan ko, at ing ginungkaya kong pagdulapan, kabudabud lungubya king kaya kong templo, at ing tubod amateyo ng panenayan, datang ya. Wa, datang ya, at ihag na ing kakong kasunduan. Nga nang sasabi ning Ginong mayupaya, nino ing magwanta kingaldo na ningkeyang panyatang. Nino ing mitagan makatalakad, potang paltoya. Uling ya mangariya kingapining platero, at king liya ning mamipi. Lukluk ya ang timong platero, at maglinis pilak. Dalisayan huring paring palipi ng lebi, at dalisayan na langanti ing ginto at pilak. Bangkay batdang midalise, makapidaon lang ayin king Ginoo. Antimonong makananong sukat marapat, king anti kanya na paralan, matanggap lang matula king Ginoo, ringay na ning Judya at ning Jerusalem, antimo kanitang minuna. Antimo ing merapat, karing banwang malambat ng milabas. Amano na ning Ginoo. Salamat king Dios. Nino ating ngaring maligaya, yakabod ing Ginoo. Ninuwari tingari ning ligaya, iti ay ing Ginoo. Itasyola ring arkuyo, ikayong pasbol ning syudad. Paitas ko pa, ikayong pasbol la mga tuwana. Pabalaos na niyang lungog, ingaring maligaya. Ninuwari tingari ning ligaya, iti ay ing Ginoo. Ninuwari tingaring maligaya, ya ing Ginoo, masikanan at mayupaya. Ing Ginong mayupaya, king parang ning labanan. Ninuwari tingari ning ligaya, iti ay ing Ginoo. Itasyola ring arkuyo, ikayong pasbol ning syudad. Paitas ko pa, ikayong pasbol la mga tuwana. Pabalaos na niyang lungog, ingaring maligaya. Ninuwari ngari ning ligaya, iti ay ing Ginoo. Ninuwari tingaring maligaya, ya ing Ginong mayupayang tutu, yakabod ingaring maligaya. Ninuwari ngari ning ligaya, iti ay ing Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreyo. Ang tinaning ding sablang anak, aamanwana, taula, meging tauya naman ni Jesus, kalupa na lang atin laman at daya, may kiwangi siya karela, at may kirake king karelang pangatawu, banketo, king kapamilataning kayang kamatayan, akalupaning kamatayan daring tao, akwaneng asintang injablo. Amaki kayo pa yan king kamatayan, at banketo, akwan na lang atimawa, retang mayalipan king kakabanan ning biyero, paulining takot na,
king kamatayan. Masalang bina, king aliwaring anghel ding kayang sewpan. Nune, agpangking sasabyaning kasulatan, sa saupanoring palipi ng Abraham. Inya kailangan bina, ing makiwangi siya, karing kayang kapatid, king sablang bage. Banketo, yaing maging tapat at mapamakalulurang matas apari, king kayang kasuywan, arapaning Diyos. Makapidawon sakripisyong kapamayaran, karing karelang kasalanan, nga nawari. Ngining ya mismo may subok ya king tukso at kasakitan. Inya ngini, malyari na lang saupan, detang aliwang daralan, king tukso. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, parangalan tayo po yung maya pabalita. Metong asulu apakilala king kayakang dalan karing miyaliwang bansa at munyedangal king kayakang balen ay Israel. Ang ginuman tabeyake kayo. at kekantimurin. Pamamasaking may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, mirasing panahon para to parandar Jose at Maria, itang iyutos ning batas ng Moises, at gampananda yung seremonya ning pamaglinis. Inya delaring meko, papunta Jerusalem, ing anak, bareng idawon king Ginoo. Pablasang anti kanining makasulat king batas ning Ginoo, ing balang anak kadalaking pangane, kailangan niyang mitagulaling king Ginoo. Mintana naman ka rin balang makapidawon ayin anti moing yadwaning batas ning Ginoo, kapari sa bato-bato o kaya adwang pitsyon. Ngayon ating meto nga matuang lalaking makatok ng Jerusalem, ing lagyo na Simeon, tawyang banal at atin takot king Diyos. Paninaya ng datang ing pangapamatulan ng Israel. At sukang Simeon ing banal a espiritu at pepakilala na kaya ene akit ing Kristo ning Ginoo. Pepaisip ning banal a espiritu kang Simeon ing muntaya king templo. Inyang ding pengari ning bingot ay Jesus delare king templo barang gampanan para kaya ing adwaning batas. E Simeon kinwane karing takde ning bingot at pinuri ning Dios at ngana. Ngini Ginung sasakop king sabla, busa mo ning painawang mipnong kapayapan ining kekang aliban, ante mo yung kekang pengako. Uling karing sarili kong panimanman, tengalan ko ing kaligtasan, kekang sidya para karing sablang tao. Meto nga sulu, ban ilantad me ing kekang dalan karing pagano, at ban munye dangal king kekang balen Israel. Ding pengari ning anak, may nga pamulalala king sinabi ng Simeon tungkol kaya. E Simeon binindisyonan nala at nga nakang Mariang imaning anak. Ing anak ay ti telaganin ng Diyos, king ikaragsa at king ikabangon ding dakal king Israel. Maging metong yang tanda ay sakwil daring tao. At ikaman, mitaglusan kapuso king lungkut, akasing taram ning metong asundang.
Ban keta milantad laring lihim, asisimpan daring dakal karing karelang puso. Atin mo namang meto nga propetisa, amatuan ng bina, ing lagyo na ana. Anak ng Fanuel, ning tribo ng Aser. Pitunong banwang miyutos ning asawa na bahaya may balo. Walo na pulot apat na banwa ing milabas, manibat kanitang may balo ya. Eya bitasang mama ko king templo, altot dingi susuyo king Diyos, king pamagayunot pamanalangin. Kanita, mismong oras, at around there, Maria at Jose, king templo Jesus, linapit siya karelay ana, at pepasalamat siya king Diyos, at magmigsalita tungkol king anak, karetang sablang maninaya, king pangakabos ng Israel. Inyang agampanan na, ing sablang adwaning batas ng Ginoo, migbalik na laking Balenda, karin Nazaret, Galilea, ing anak, may ragulya at mesikan. Kitmon niyang kabyasnan, at ing grasya ng Diyos, mamantabi kaya. Ing maya pabalita ng Ginoo, Kapurihan kay ka, O Kristo, Kristo. O Kristo. Magiramdam tamo po king umim. O, tingnan na naman siya Sister May. Kailangan tapatan men nung dininanda kang mangga, kailangan partneran men bagok. Patsi regalon da kang pantalon, ternon men imala. Nya, so ginupisan may kang kanta, ikantam yan naman. Sa inuwi pong aldoy ni, sa araw pong ito ang ating pinagdiriwang Candelaria. Candelaria. Kanina pong nagbabasbas ako, muntik niya nang sinindihan yung mga kandila. Kasi kuminsan po, pag pinababasbas yung mga kandila, hindi man nakasindi. Samantalang, hindi naman talaga yung kandilang binabasbasan dyan, kundi yung liwanag. Walang silbi ang kandila kung hindi yan nagbibigay ng liwanag. Ang pinakasimbolo dyan ay yung liwanag na ito'y binibigay. Kasi yan po sinasagisag, sinisimbolo si Kristo. Dito nga sa sinabi ni Simeon, ang liwanag, ang ilaw na magbibigay liwanag sa mga pagano. Kaya wala pong silbing kandila kung walang yan may bibigay na liwanag. Sa bahay daw po sa tahanan ang mga nanay, ano bang role ng mga nanay sa tahanan? Sila ang ilaw ng tahanan. Yung tatay, mali. Yung mga tatay, ang tagabayad ng ilaw. Dapat yan sila. Pero ibig sabihin po, yung nanay at tatay magkatuwang sa pagkalinga sa pamilya. Ang mga magulang, ang siya dapat mag-partner sa ikabubuti ng buong pamilya. Kaya ang una po nating mapapansin dito sa ating ebanghelyo ngayon, itong mag-asawang Maria at Jose, silang nangunguna sa pagsasabuhay ng pananampalataya nila bilang mga Hudyo. Kanilang sinusundan ang kustumbre, tradisyon ng pagiging Hudyo. At ito nga po, kapag 8 day ng isang bata, meron silang seremonya ng circumcision at pagbibigay pangalan sa bata. Yan ay kanilang sinundan. At yung ka-48 day niyan, yung panganay lagi meron silang seremonya, ritual ng paghahandog sa kanilang panganay na anak
sa templo sa Diyos. No? At ito'y kanilang ginampanan. No? Ganon din ang isang nanganak, dapat after 40 days, dapat mag-aray din siya ng purification rite. Hindi dahil sa marumi, no, at nadumihan si Maria, kasi naniniwala tayong si walang bakas kasalanan, kundi bilang pagsunod nila sa kultura, kaugalian, batas ng Judaismo, ng kanilang pananampalataya. Kaya kung meron po tayong munang mapapansin dito, ay mga magulang mismo, mga dedicated, mga loyal, mga tapat na mga Hudyo. No? At siguro dito sinanay si Jesus sa ganitong kultura, sa ganitong tradisyon. Sa Amerika po ay mayroong isang sekta na napasyalan ko doon, yung Amis community. Ano po sila? Mga ultra-conservative Christians. No? Hindi gumagamit ng mga hindi sila gumagamit ng mga modernong bagay tulad ng computer, no? Mga gas stove, mga kahoy lang ang ginagamit. No? Tapos sa kanilang farm, yung makaluma pa, mga baka. Ganun po sila, mga ultra-conservative. Meron nakapansin dyan sa mga Amis, sa pamilyang mga Amis, yun daw mga bata, hindi marunong manigaw. Hindi sila sumisigaw. Hindi na sinisigawan ng kanilang kapwa bata. No? Kaya mayroong isang reporter na nagtanong kung bakit ganun sila na yung mga bata hindi marunong manigaw. Kung magsalita sila ay malumanay at magalang. Yung mga Amis children. No? At ang natanungan itong reporter ay isang teacher ng mga Amis. No? Ano niya po sagot ng teacher doon sa reporter? Sabi niya, alam mo kung bakit di marunong manigaw yung mga bata na Amis? Sabi niya, sinagot nitong teacher ang reporter sa saring tanong. Ikaw ba, sabi niya, nakakita ka na ba ng magulang ng Amis children na naninigaw? Sabi niya. So, ang punto na itong teacher, kasi yung mismong mga magulang, itong mga bata, hindi sila marunong manigaw ng kanilang anak. Kaya, conclusion lang, yung mga anak nila, ay ganon din sila. Kasi ganon ang kanilang mga magulang. At ito nga po ngayon, itong ating ebanghelyo ngayon, kahit na ang Panginoong Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, nangailangan siya ng isang pamilya kung saan siya lalaki. No? At yung isang magandang environment, isang magandang makakagisnan niya. No? At ang environment na ito ay isang pamilyang nagmamahalan, nagtutulungan, nagbibigayan. At yan po yung pamilyang kung saan lumaki si Jesus, sa pamilya ni Maria at Jose. Meron nga pong nagmungkahi kung meron tayong Mother's Day pag May at meron namang Father's Day pag June. Ang araw daw pong ito, alam nyo, itong presentation ng Panginoon sa Templo, ang Candelaria, dapat ito ay Parents' Day. Kasi pinag-iwalay yung dalawa. Samantaling ang mga mag-asawa, hindi naman magkahiwalay, kundi iisa lang sila bilang magulang. Sila'y magkatuwang sa pagpapalaki at pagtuturo at pag-akay sa kanilang mga anak para sila'y lumaking mabubuting tao. Hindi lang para maging matagumpay sa buhay, matagumpay sa kanilang mga karir,
kundi sila'y lumaking mabubuting tao. At sa atin po, mabubuting Kristiyano. Kaya yan po yung unang pinapaalala sa atin itong ating pagdiriwang ngayon. Pero balikan po natin yung liwanag. Yung liwanag. Kasi nga po ito'y sinisimbolo, si Kristo ang ilaw ng mundo. Alam niyo, nung pong binabasbasan ko kayo, parang yung iba talagang inilalapit pa sa akin yung kandila. Pinawiwisik yung kandila. Kasi nga, winisikan natin kandila. Pero nung pong sumagi po sa aking isipan na ginagana ng kandila, hindi lang ang kandilang binabasbasan. Kasi hindi lang ang kandilang nagbibigay ilaw at liwanag, kundi tayo mismo ay mga kandila. Tayo mismo, alam niyo po, sa ating pagkabinyag, niliwanagan na ng Panginoon. Itinaboy ang kadiliman ng kasalanan. Kaya may ilaw din pagbinyag Pero yun ay simbolo lang ni Kristo at simbolo ng isang buhay ng isang sumusunod kay Kristo. Kasi ang tunay na liwanag ngayon ay hindi lang yung kandila, kundi yung nabinyagan, yung sumusunod kay Kristo. At tayo po yun. Kaya kanina, ang nararamdaman ko hindi yung kandila ang winisikan ko kundi ang bawat tayong lahat ay mga ilaw ng mundo. Tayong lahat ay nagbibigay liwanag sa mundong ito. Tayong lahat na niliwanagan ni Kristo. Tayo ngayon ay parang ang handog sa templo, handog sa Diyos para maglingkod sa Kanya. At ang pinagagawa sa atin tayo'y maging liwanag ng mundo. At right timing po ngayon. Kasi sa panahon ito ng pandemya, the more na nangangailangan ng tao ng liwanag. Kasi marami ngayon ang parang sila'y naglalakad sa kadiliman ng paghihirap, ng kalungkutan, ng sakit, ng mga pagsubok, dala nitong pandemic. So the more, bilang mga Kristiyano, ay isang malaking hamon sa atin kung paano nating pasikatin ang ating liwanag sa panahong ito. At siyempre pong liwanag natin ay hindi naman ganang sa atin, kundi galing kay Kristo. Kung hindi tayo nakadikit kay Kristo, wala tayong liwanag na may babahagi sa kapwa-tao. Dahil ang liwanag na ibibigay natin sa kanila ay yung liwanag lang na galing sa Panginoon. Siyempre po, ang liwanag ay simbolo ng kagandahang loob ng Diyos, simbolo ng kabaitan ng Diyos sa atin, simbolo ng Kanyang awa, ng Kanyang pagbibigay halaga, ng Kanyang pangunawa, at lahat ng mabubuti tungkol sa Diyos. Bilang mga Kristiyano, para sa atin, wala tayong angking sariling liwanag, kundi ang liwanag na sumasa atin, kung yan man ay kagandahang loob, kabutihan, kabaitan, ayan ay dahil nakadikit tayo kay Kristo. Yung pong mga santo, kaya sila'y ating dinadangal, kaya sila'y ating binabandera, kung minsan ay lumalapit tayo sa kanila. Kasi naging maliwanag ang buhay nila dahil sa pagiging malapit nila kay Kristo. Ako nga po, nung bata ako, di ba, yung mga lahat ng mga santo, lahat sila apong Ginoo. Kaya sa katekismo pag tinanong kung ilan ba yung pinanlaring apong Ginoo, pinanlaring Diyos. Di ba? Yung mga tanong nga ganyan. Kaya pag tinanong ng katekista yung mga bata, pinanlaring Diyos.
Kaya yung mga bata ay pwedeng magtanong, kaya bela purit ang malate? Kasi nga yung mga image, mayroong malilit na images. Pero para sa ating lahat po yan, mga apong Ginoo. Lahat sila ay apong Ginoo. Pero ibig sabihin lang, ang mukha ng Diyos ay sumasalamin sa lahat ng ito. At hindi sila magkakalaban dahil iisa lang ang apong Ginoo. Nandiyan lahat sa mukha ng lahat ng mga maraming santong yan. Hindi dumami yung mga Diyos, hindi dumami yung mga apong Ginoo, kundi nandiyan niya sa lahat. Dahil sila'y nasilayan ng liwanag ng Panginoon. Kaya tayong lahat din po, ganyan. Kaya ganyan din tayo bumibitaw at hindi tayo lumalayo, hindi tayo kumakalas sa Panginoon. Sabi nga, yung sanga, pag naputol sa puno, ay mamamatay. Tayo rin bilang mga Kristiyano, kung hindi tayo nakadugtong kay Kristo, hindi lang tayo mawawalan ng liwanag na may bahagi sa kapwa, kundi mangangahulugan ng ating kamatayan. Dahil we just get the source of our life and light from our Lord. Okay? Kaya tayong lahat po ngayon, sa araw nitong kandila, habang tayo nagpo-focus sa ilaw ng mundo si Kristo, huwag nating kalimutan, tayo ay Kanya nang niliwanagan nung tayo nabinyagan. At sa panahong ito ng pandemya, naway maramdaman natin na sinusugo tayo ng Panginoon para sa panahong ito ng kahirapan, kalungkutan, pagsubok, tayo magsilbing liwanag, buhay na kandila sa ating kapwa. At bilang pong panghuli, alam niyo po kung bakit kandila ang ginagamit? Bakit hindi na lang yan, mga ilaw? O kaya bakit hindi na lang gas stove, no? Sana ang araw na ito hindi tinawag na kandilarya, kundi tinawag na flashlight, no? O kaya bombilya. Kasi ang kandila, habang nagbibigay liwanag, ito'y nauupos. Habang ito'y nagbibigay liwanag, unti-unting nawawala hanggang sa ganap ng wala. At tayo rin po, tulad ng Panginoon, sa kanyang pagbibigay liwanag, hanggang doon sa krus, hanggang nalagutan ng hininga, siya'y nakapagbigay liwanag sa tao. Tayo rin po, pag tayo nagbibigay liwanag sa ating kabaitan, kagandahang loob, pwede tayong para mga kandilang unti-unti nauupos, nawawala na ng lakas, hanggang sa hina, at ganap ng naihandog na natin ang lahat-lahat ng mabubuti sa atin para makapagbigay liwanag sa kapwa. Kaya sa inyo pong lahat, mga kapwa ko, mga kandila, naway ating pahalagahan at tunay na mahalin at magkaroon tayo ng magandang pananaw dito sa ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na tayo magsilbing kandila, liwanag sa panahong ito ng pandemya. Amen. At ngayon po ating idulog sa panating mga kahilingan, tayong lahat na niliwanagan ng Panginoon at ginigit na sa mundong ito ng kadiliman para liwanagin ang mundong ating ginagalawan. Sa bawat panalangin ang ating sasagot, Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin ni.
Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ban ingke katang Ginu, tanggapano ring anak, hagyamang alang may pakilala karela, manalangin taking Ginu. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ban ingke katang Ginu, tanggapano ring pengari, hagyamang elamig tagumpe miyatad karing anak takeya, manalangin taking Ginu. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ban ingke katang Ginu, tanggapano ring masulong na king edad, agyamang ere pa akilala ing talapagligtas at epa makatagpong kapayapan, manalangin taking Ginu. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ban ingke katang Ginu, tanggapano ring sablang balayan, agyamang alalang kamalayan king tulang si Jana para karela, manalangin taking Ginu. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ban ing Ginu, tanggapano ring sablang Kristiyano, hagyamang bebigulang payaslag king kayang sala, karing sablang bansa, manalangin taking Ginu. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ngini po adwan tamo'y sarili tang kapagnasan. Ginoo, tanggapan mo rin kekeng panalangin, kilob niting banalakarinan, anong nuka dinatang ban makitab mo kaya kami. Ipakit mo yung kaya kang lugod, karing sablang inarap mi kaya ka, o ginumi, manggaman king alangangga. Amen. Ikanta tayo pong dalit para king pamagsadya karingay. Kinggamat ni daralami ay ningkegeng sarili mabuning altar ingemi mabanalan mo sa palang paninap pangis na wami palang isipan at taktan palang kaburian at kapagnasan palang lugod at pakaman Kigamat ni daralami ay ningkegeng sarili mabuning altar ingemi mabanalan mo sa tuwami. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap harapan ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo'y tingdawon karinggamat mo, kay kapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Ginoo, tanggapan mo reting ay nayampang ng mitmong tula ng kekang iglesia. Huling king pangatupad ng kaburian mo, ing kekang anak dinauning kayang sarili, anting medong akorderong alang pintas, para king piyena ning yato. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo
mantabeya ke kayo. At kekanti muri Yat na yoreng puso yu. makayat nga no kinginu Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. iti karapat dapat at matuli Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang paratit numang kaninoy pa. Diyos king alangang lubos mayupaya. Kabang pagmasusyan meeting kapigaganakan king wana Birhen Maria. Ing Birhen na anak ng babay ning Sion. King pamanupad na king batas, dinaw na neke kay anak na, ing ligay ning balayan mong Israel, ating suluding sablang bansa. Ing Birhen na kasaw, king tangka mong kaligtasan, ami daon keka king alang pintas sa kordero, ing misakripiso king altar ning krus para king kekeng kaligtasan. Ing indong Birhen na magtamasa kaniting anak, ing kanwanan, may lungkot king ulanang Simeon, dapat metula king balayan mong dinwal, bansa lubungan ing kayang tagapagligtas. Ginoo akakit mingke kang lingap king pamisan metong ning anak at ning ima king dali serang lugod king metong nga pira kaindang dusa king metong nga kapagnasan mamatula keka king tulamit daralit mingke kang ligaya kambiring sablang koro daring anghel at ngaming kakanta. Diyos mayupaya, mipnuyeng banwa, ting lapo.